Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is March 5, 2024. So, ngayong araw is tatalakayin natin or magpapatuloy lang tayo doon sa ating nasimulang series na sinimulan natin kahapon. At tatalakayin natin to para sa buong isang linggo. At ang series na yun ay Prayer, Moving the Hand of God. So, ayun, parang kumbaga, ang ibig sabihin nito is kinakalabit natin yung Panginoon. Yung kinakalabit natin yung kamay ng Panginoon para gumalaw. Yung parang yung prayer, nagdarasal tayo sa ating Panginoon, na mihiling tayo ng guidance, ng gabay. Tapos, yung pag-move ng hand ng ating Panginoon is yung nagsisilbing pag-responde o respond niya dun sa mga panalangin natin. Gumagawa siya ng paraan para masolusyonan yung mga dinadaing nating mga problema, kung ano man yung nasa prayer natin. Moving the hand of God, prayer. So yun, kailangan nating mag-pray para maunawaan tayo at malaman ng Diyos. At kumbaga, pag nag-pray tayo, is mag-respond siya. So sa Bible verse na tatalakayin natin ngayong araw is matatagpuan sa Philippians chapter 4 verse 6. At ang sabi dito, "Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God." Sa Tagalog, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam nyo ng inyong mga kailangan sa Diyos. Yun, kaya huwag tayong mabalisa o matakot sa anumang bagay, na kundi matuto tayong manalangin. Sabihin natin sa Panginoon natin yung mga panalangin natin, yung pagsama natin sa buhay natin, at kailangan may pagpapasalamat sa Panginoon at tutugunan natin ng Panginoon. So para lumawak yung ating talakayan, dumako tayo sa ating unang teaching. Ang unang ating teaching is we are instructed to fight anxiety with prayer. So next lang tayo o na gabayan tayo ng Panginoon, pagsabihan na paano lumaban sa anxiety, sa mga problema sa ating buhay, kung paano lalabanan to sa pamamagitan ng ating pagdarasal, prayer, pagpapagasal natin sa ating Panginoon. Sa pangalawa, the first benefit of prayer is peace of heart and mind. So yung una palang benefit ng pagdarasal is yung kapayapaan sa puso, sa isip, sa lahat ng bagay sa mundong ito, na maunawaan natin na gabayan tayo, tampasan yung ating mga problema. Sa last ating teaching, prayer is not command, but letting God know. So yung pagdarasal natin, hindi yun hindi ito mandatory or command utos ng Diyos. Yung prayer natin is pamagitan para magkaroon tayo ng pag-uusap sa Panginoon, magkaroon tayo ng communication na idadalangin natin yung mga hinain natin. Sa ating application, have a 30 to 60 minutes appointment with God. So yun sa isang araw, hindi na mahirap yung 30 minutes to isang oras na appointment, kasi yung Panginoon, di na wala ng appointment sa atin yan. Sa lahat ng bawat himinga tayo, bawat segundo, bawat oras, bawat minuto is may appointment na Panginoon sa atin. Kinagabayan tayo sa lahat ng bagay. Kailangan maglaan tayo ng oras, kasi yung saglit na oras na yan, ang kapalit yan is yung buhay na walang hanggan, walang katapusan. Buhay na yun, di ba? Sa pangalawa, use a devotional and prayer journal. Yan, gumamit tayo ng mga journal, mga devotional, para dun sa ating Panginoon, para kumbaga meron tayong guidance or may mga pabalikan tayo in case na mawala tayo, di ba? Sa last, move the hand of God by being consistent in prayer. Yun, move natin yung kamay ng Panginoon or kalabitin natin siya. Tawagin natin siya sa pamamagitan ng consistent tayo sa pagdarasal. Consistent tayo din sa araw-araw, di ba? Una nga, di ba? Have at 30 to 60 minutes. Yun, kumbaga, sigapin natin mag-consistent tayo doon. Matuto tayo na magawa yun. Unti-untiin natin. Hindi naman pag sinabi yan, magagawa, di ba? Kailangan pag-aralan natin
sa ating discussion, why is consistency crucial in our prayer life? Sa ating kasagutan, please comment sa ating comment section para mapag-share tayo ng ating Word of God, especially yung sagot natin. And maraming salamat po sa ating panonood and yun lang po. God bless to all.